mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang pinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tunog sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinagang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nagtitigil, makituwin at araw niya kailan pang ay magtitigil. Lumanang araw ng warhabit pagsika, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya na pagkay pangakit at mamatay ng dahil sa'yo. Isang magandang araw po sa atin lahat. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Unang-una, nagpapasalamat ako at pinaunlakan ninyo ang paanyaya ng aking mga guro na dumalo sa maliit na pagpupulong na ganito. Kasabay ng pagbibigay ng kanilang report card at pagsasauli na rin ng kanilang aklat na ipinahiram sa mga bata. Tumutupad po tayo sa safety protocol ng ating gobyerno. Kung kaya't bilang pag-iingat natin sa bawat isa sa atin, pinapayagan po tayo basta maliit na bilang lang. Nagagalak po ako dahil sa kabila ng pagsubok, nakaakibat ng patuloy na pagdami ng bilang ng positibo sa COVID-19, pinili pa rin nating may pagpatuloy ng ating mga anak ang kanilang mga pag-aaral sa elementarya. Kaya kami dito sa paaralan, pinaghahandaan din namin ng husto ang aming mga gagawin para sa nalalapit at pagbubukas ng pasukan sa Agosto 24. At matagumpay na maibabahagi sa mga anak ninyo ang kalidad ng edukasyon ng maayos at ligtas ang lahat sa kanilang pagbabalik sa eskwela. 10 ng kanilang mga magulang, pati ang aking mga kaguruan. Itong araw na ito ay napakahalaga dahil bibigyan namin kayo ng orientation ng iba't ibang modality o kaparaanan para lubos nating maunawaan at tuloy pumili tayo ng higit na makakabuti para sa ating mga anak at maging magaan din sa atin ang paraan ng pag-aaral nila na hindi pala kailangan may laptop or internet connection. Bibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagtanong at bibigyan ng kapaliwanagan kung may mga agam-agam pa rin sa ating mga isipan kung paano gagawin ang pagtuturo ng guro kung ang mga mag-aaral ay nasa kanilang mga tahanan samantalang nasa bahay o kaya nasa paaralan ang mga guro. Ipapaliwanag sa inyo para lubos nating maunawaan ang mga gagawin sakaling tayo bilang magulang na siyang gumagabay sa tahanan habang ang kanyang guro naman ay nasa malayo pero patuloy ang kanilang pag-uusap para maisagawa ang mga aktibidades, pagsasanay at kanyang pagtuturo. Ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin at malalampasan basta tayo ay sama-sama, nagtutulungan para mapaunlad ang kanilang mga sarili at maabot ng mga anak natin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at isang magandang araw po muli sa atin lahat. Hindi ba masyadong maaga ang August 24 sa pagbubukas ng klase? Ayon sa Section 3 ng Republic Act No. 7797, ang mga klase sa basic education ay dapat magbukas sa unang Lunes ng Hunyo at hindi dapat lalampas sa huling araw ng Agosto. Ang rekomendasyon sa pagbubukas ng klase ay suportado ng Pangulo at ng IATF sa nasabing araw basta't isasaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, guro at iba pang staff ng paaralan na mariing susundin ng DepEd. Paano isasagawa ang klase ngayong new normal? May 4 alternative delivery modes ang DepEd para isagawa ang klase. Una ay ang face-to-face learning, pangalawa ay ang distance learning,
Pangatlo ang blended learning. At pang-apat ang home-based schooling. Sa traditional learning, ito ay ang tinatawag nating face-to-face learning. Sa face-to-face learning, ang mga mag-aaral ay papasok sa paaralan. Malinaw na ito ay gagamitin lamang sa mga lugar na walang banta ng COVID-19 na papahintulutan ng IATF. Babawasan din ang bilang ng mga mag-aaral at dapat i-observe ang minimum health standards. Distance learning. Sa online distance learning, ang mga mag-aaral ay kinakailangang gumamit ng internet, laptop o computer, at smartphones. May dalawang uri ng online distance learning, ang synchronous online distance learning at ang asynchronous online distance learning. Synchronous online distance learning. Sa synchronous online distance learning, ang mga mag-aaral at ang kanilang guro ay magkakaroon ng talakayan sa isang virtual classroom nang sabay-sabay ayon sa kanilang schedule. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng video chat, live streaming o teleconferencing. Dito, gagamit at mangangailangan ang mag-aaral ng mga gadget katulad ng cellphone, laptop o computer at internet connection o mobile data. Real-time kailangang mag-online sa oras ng klase. Online distance learning asynchronous. Sa asynchronous online distance learning, ang mga mag-aaral ay mayroong sariling schedule na nakabatay sa kapasidad at kung gaano kadalas niya kayang mag-online. Mapag-aaralan niya ang kanyang mga aralin at magagawa ang kanyang mga requirements sa mga oras na siya ay may kakayahan ng mag-online batay sa time frame na ibinigay ng guro. Sa modular distance learning, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng learning modules at worksheets mula sa paaralan. May dalawang uri ng modular distance learning, ang printed modular distance learning at ang digital modular distance learning. Sa printed modular distance learning, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga nakaimprentang module mula sa kanilang paaralan. Ang mga ito ay pag-aaralan at sasagutan ng mga mag-aaral sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Ang pamunuan ng paaralan ay magtatakda ng lugar at oras kung saan at kailan maaaring kuhanin ng mga magulang o guardian ang mga module na ito. Sa kalagayang ito, hindi kinakailangan ng mag-aaral ng gadget at internet upang makapag-aral. Sa digital modular distance learning, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng digital files o soft copy na nakapaloob sa isang flash drive o CD na kanilang pag-aaralan. Gagamit ang mga mag-aaral ng gadgets katulad ng laptop, computer at cellphone, ngunit hindi kinakailangan ng internet. Magtatalaga ang paaralan ng lugar at oras kung saan at kailan maaaring kuhanin ang mga ito. Radio and TV-based instruction. Ang radio and TV-based instruction ay pagkakaroon ng programa sa radyo at telebisyon na nakalaan lamang sa pagbibigay ng mga aralin. Ito ay magiging katuwang ng distance learning sa pagbibigay ng mga aralin para sa mga mag-aaral, lalo na sa mga walang kakayahang makakonekta sa internet. Blended learning. Ang blended learning naman ay pagkakaroon ng pinagsamang learning modalities. Ibig sabihin, maaaring higit sa isa ang piliing learning modality ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Homeschooling. Ang homeschooling, mula sa salitang home, ay isang alternative delivery mode kung saan magulang o tutor na dumaan sa training ang magtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng tahanan. Ano ang pwedeng learning delivery modality para sa aking anak? Mayroon kaming laptop, desktop computer, tablet o smartphone na magagamit ng aking anak. Mayroon din kaming sapat na internet connection sa bahay. Distance learning online digital modules po ang nababagay sa inyong anak. Mayroong laptop, desktop computer, tablet o smartphone na magagamit ang aking anak. Ngunit wala kaming sapat na internet connection sa bahay. Distance learning offline digital modules ang bagay sa iyong anak. Mayroong TV o radyo na magagamit ang aking anak. Distance learning, TV, radio at printed modules ang bagay sa iyong anak.
Walang TV, radyo, computer, cellphone, o ibang gadget na magagamit ang aking anak. Distance learning, printed modules ang nababagay para sa kanya. Mayroong laptop, desktop computer, tablet o smartphone, TV at radyo na magagamit ang aking anak. Blended learning, TV, radyo, digital and printed modules ang bagay para sa iyong anak. Mayroong maggagabay sa aking anak sa pag-aaral sa loob ng tahanan. Homeschooling po ang nababagay para sa inyong anak. Tayo po ay binibigyan ng DepEd ng mga paraan upang hindi mahinto ang pagkatuto ng ating mga anak. Hinihingi po ng DepEd at ng ating paaralan ang inyong suporta, kooperasyon at pakikipagtulungan. Dito po sa ating paaralang P3ES ay modular distance modality ang ating gagamitin. Ito ay printed o di kaya naman ay digital kung saan ang mga aralin ay maaaring mabuksan sa TV, laptop o computer at cellphone. Maaari rin po natin gamitin bilang pantulong sa pagkatuto ng mga bata ang online distance learning. Synchronous o asynchronous na itatakda ng guro lalong-lalo na sa aralin na mahirap maunawaan sa printed na paraan. Gagamitin po natin kung ano ang available na gamit na makakatulong sa pagkatuto ng mga bata. Ang paaralan at ang mga guro ay makikipag-ugnayan sa mga magulang at bata sa text, FB group chat at iba pa. Anong skills ang ituturo sa mga bata? Binawasan po ng DepEd ang learning competencies. Magpo-focus po tayo sa mga most essential learning competencies o MELC. Saan po kukuha ng mga learning modules? Sa paaralan po. Babayaran po ba? Hindi po. Ito po ay provided ng paaralan. Ipinagbabawal po ang pagbibenta ng mga modules at learning materials. I-report agad sa DepEd ang anumang paglabag sa kanilang email address action@deped.gov.ph o kaya naman po ay sa kanilang cellphone number 0919-456-0027 para sa Smart at 0995-921-8461 naman po para sa Globe. Narito po ang proseso ng pagkuha ng modules sa ating paaralan. Ibibigay sa magulang o guardian ang schedule ng pagkuha ng modules. Sa araw ng pagpunta sa paaralan, maaaring sundin lamang ang mga sumusunod. No mask, no entry. Mag-sanitize o mag-alcohol. Siguraduhin nasa tamang schedule ng pagkuha ng modules. Kunin ang modules ng iyong anak at pumirma sa logbook. Iuwi ang modules na sasagutan ng inyong anak. Gagamit ang guro ng Facebook Messenger para sa maikling discussion ng lesson. Magkaroon ng lugar sa bahay kung saan mag-aaral ang bata. Sundin ang class schedule na ibibigay ng guro at siguraduhin nakalagin sa Facebook Messenger group sa oras ng klase. Sa nakatakdang araw, ibalik ang nasagutang modules at kunin ang mga bagong modules. Ngayon po natin maipapakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga anak sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanilang kalusugan, kaya po sila ay mag-aaral sa inyong tahanan at pagtulong sa kanila sa kanilang pag-aaral kasama po ang mga guro. Mga minamahal naming magulang, hayaan niyo pong iwan namin sa inyo ang sinabing ito ni Dr. Quizon. The best way to guide our children is not giving a reward, but realizing the importance of independence and how it can help them to survive the combats of life. The effectiveness of our role as parents is reflected on how our kids will journey as a separate individual from others. Time will come that they will depart, but before departure will happen, we parents should constructively fuel them. How can we be active frontliners in the education of our children at home? F. Find time with your children. R. Reinforce positive outcomes. O. Observe engagement of your children. Have a meaningful interaction with your child. N. Note all unanswered questions. T. Track academic performance at home. L. Listen to the needs of your children. I. Initiate positive mind to your children. N. Notify the teacher about academic performance. E. Encourage kids to excel. R. Reflect your role in the academic success of your children. And lastly, S. Stay optimistic.
Know the positive effects of parental care. C. Creates a healthy environment. A. Assures that we are a loving and helping person to our children. R. Recognizes the potentials and needs of our children. And E. Encourages our kids to succeed in life. Sana po ay kaisa namin kayo sa paglaban sa COVID-19 at sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Isulong po natin ang edukalidad ng ating mga mag-aaral. Soar High Project 3 Elementary School. Maraming salamat po.